Sa nakaraang aralin para sa Value 7, ating natutunan yung kahulugan ng pagpapahalaga at birtud. Pag-usapan naman natin ngayon kung bakit napakahalaga ng mga ito sa ating pasya, kilos, at syempre, pakikipagkapwa. Magandang araw, Sir Will here. Tara, pag-usapan natin yan. Okay, isipin ang isang sasakyang walang manobela. Kahit gaano ito kaganda o kabilis, mahihirapan itong marating o makarating sa tamang destinasyon. Ganon din po tayong mga tao. Kung wala tayong pagpapahalaga at birtud, madali tayong maliligaw sa ating mga desisyon at kilos. Ang pagpapahalaga ang nagsisilbing gabay sa kung ano ang tunay na mahalaga sa ating buhay. Ang birtud naman ang mabubuting ugaling pa ulit-ulit nating isinasabuhay hanggang maging bahagi na ng ating pagkatao. Kapag ka magkasama ang dalawang ito, nagiging matatag tayo sa harap ng mga pagsubok at tukso. Halimbawa, may nakita kang pitakang may lamang malaking halaga ng pera. Walang ibang tao nakakita. Kaya, maaari mo itong kunin nang walang nakakalam. Pero, anong pipiliin mo? Kung ang puso mo ay puno ng katapatan at integridad, pipiliin mo isauli ang pitaka sa tunay na may-ari. Yan ang ginawa ng isang security guard na, eto, bibigyan ko ng example, si Maria Fe, na nagsauli ng malaking halaga ng perang kanyang natagpuan kahit maliit lang ang kanyang sahod. Hindi po siya nagpasilaw sa pera sapagkat alam niyang mas mahalaga ang malinis na budhi kaysa sa anumang kayamanan. Ganyan din sa klase, ganyan din po sa paaralan. Halimbawa na lang, inaaya ka ng mga kaibigan mong mamasyal sa ibang lugar, kumbaga magkakating class kayo o mag-absent, ganun. Well, maaaring maging masaya. Masaya yan sa sanggaling yun. Subalit kung pinahalagahan mo, ito kung nakikinig po kayo sa mga mag-aral sa grade 7, pakinggan mo to. Siguro baka inisip mo, dapat bukas mag-absent ako. O kaya, mamaya, magkakating class kami. Think about that. Maring masaya yun sa sandaling yan. Kaso, kung pinahalagahan mo talagang pag-aaral mo at taglay mo ang disiplina sa sarili, pipiliin mong manatili sa klase. Ang tunay na kaibigan, hindi humihila pababa, kundi nagtutulungan para umunlad. Sa bahay naman, kabataan, maaring pagod ka na mula sa school, subalit nakita mong maraming gawaing bahay ang kailangang tapusin. Imbes na magreklamo ka, nagdesisyon ka na tumulong. Ipinapakita lamang nito na ang iyong pagpapahalaga sa pamilya at ang birtud ng pagiging responsable ay isinasabuhay mo araw-araw. Kabataan, ganun ka ba? Tandaan ninyo na ang mabuting pagkatao ay hindi nabubuo sa loob lamang ng isang araw. Katulad ito ng isang halaman. Pag palagi itong dinidiligan, inaalagaan, unti-unti itong lumalago at namumunga. Ganyan din ang ating mga pagpapahalaga at birtud. Pagka palagi natin isinasabuhay ang katapatan, paggalang, disiplina sa sarili, pagmamalasakit at pananagutan, mas lalo tayong nagiging mabuting tao. Alam niyo mga mag-aaral, bawat desisyong ating ginagawa, dapat may mga tanong tayo sa ating sarili. Tama ba ito? Makakabuti ba ito sa akin at sa kapwa ko? Ipinapakita ba nito ang aking mabuting pagpapahalaga at birtud? Kung oo ang sagot mo, makatitiyak ka ng iyong mga kilos ay magiging daan, hindi lang sa iyong sariling tagumpay, kundi maging sa ikabubuti ng pamilya mo, ng paaralan, at buong komunidad. Tandaan kabataan, ang pagpapahalaga ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay, at ang birtud ang nagbibigay lakas para maisabuhay kung ano yung tama. Kapag ka araw-araw natin pinipiling gawin ang mabuti, unti-unti tayong nagiging responsableng tao na may malasakit, integridad, at matatag na pagkatao.